Oo, tsaka parang ito yung pinaka mag-a-uplift sa kanila para sa mga susunod na season. Pero nga lang parang naabangan din ng side ng Onyx. So balik tayo dun sa ating mga emblems. So again, this is the first time makikita natin si Bao na Bao ba Bao? Bao daw eh. Kasi Bao. yung buhok daw niya, bao. Hindi ako sigurado kung saan ko nakuha to. Pero yun daw yun eh. Inspired by the coconut nut. The coconut nut. Legit yun. Pero yun ang pinakaabangan natin para sa ng TNC ko. Para mag-i-play for Bao. Alright. Grabe ka naman dun, King Kong. Napapaligar kagad si Yoshino dun ha. Okay, so yeah, yung emblems natin ha. Wilderness Blessing, Agility. So, focus sila dito sa pag-ikot. Oo, talagang makikita natin na napakabilis ng pag-ikot. Actually, both teams, no? Yung isa nasa Meron. Skyway, yung isa nasa Highway. Oo, depende Oo. lang kung saan mas mabilis. Oo. Yung sa toll. Minsan kasi factor yun eh, sa delay. Oo, at saka ni Retri na ni Ryzen yun ah. That's why medyo kulang sa HP si King Kong. Pero uy, mid lane! Minadali kagad pero may trade din naman na makukuha dito ang Onyx Philippines. Ngayon, 17 seconds bago mabuhay yung unang third ng ating game. Pero guguluhin uli ha. Regardless, actually maganda yung ginagawa dito ni Bentings kasi madedelay si Super Friends. Wala siyang NetherRealm later on na second pala sa top 3 most picked hero ni Super Friends. Pero ang layo ng gap, no? 31. Valentine naman eh. Oo nga. 31 tapos 14 Valentine na naman yung na sunod. yan. Valentine mo na yan. So, agaw pick din pala yung ginawa ni Goyo. Wait lang si Yoshino, Wala. sasampalin niya to. Hindi sumusuko pero Shuln po. Okay, may mga delays na nagawa sa both na roamers natin. Pero magsisimula na si Jim, hahatakan na niya yung turtle. Level 4 na. Sisimulan ng Onyx. Hihilain dito ni Gem. Goyo ngayon naghahanap ng pwedeng ilayan. NetherRealm na gamit na rin. Medyo maaga. Oy. Nabato ng Onyx. Si Jim dito siya lang nagsisilbing bouncer doon sa may gilid. Ngayon, penalty zone, Ryzen will secure that person na ating pero Benzema din gagawin. Habang si Bentings dito ay lumalayo. Goyo nagamit ni NetherRealm. Pero nandun yung lason, Ryzen. Gugo pa nga ba sila? Nagamit niya na rin yung kanyang 30 presence. Pero disengage. Good point para sa side ng Onyx dahil perfect yung kanila timing during that moment. Pero with the movement of DNC, pala lang sabihin na it's part of their plan na hindi na talaga mag-contest doon sa may turtle dahil dumiretso lang. Uy, akala ko naagaw pa ni Yoshino para may retry. But dumiretso lang si Kiko sa mapa. Raro po. Nahampas dito that power of wilderness na ulti ni Bentings. Pero parang laging kulang yung damage, no? 10 bits. Lagi nating nakikita na may bumababa ng mga 100 HP pero hindi talaga nako-convert ng kill. Yung TNC, kailangan nilang siguro mas asimin pa ng konti kung early game talaga ang kanilang inahabol. But for Onyx, talagang napapabagal nila yung laro. Something that you want to happen kapag ang kalaban mo ay isang Fanny. Oo, kasi kanina nakita natin diba, si Bentings all over the place. So, more ambition na lang ngayon ang kanyang binibigay para sa kanyang team. So, ngayon for TNC, ang kinaganahan naman dito is yung mobility nila since malayo ka na pwede puntahan. Ay! Ay, nagamit yung nagamit. penalty zone. Okay, King Kong. Bentry ginamit din. Ano yung control? King Kong makakuha ng kill. Malinis na pag-execute pero mid lane naman ata magkakaroon ng laban. Goyo, low HP pero Yoshino ngayon ay tatakas na nga rin. Ryzen goes in! Walang tatakas. Tatakuha pa sila ng isa! Oh, very crucial. Very crucial para dito sa side ng Onyx dahil nakuha nila dito si Goyo. Kaya naman sila may... Ito na yung sinasabi natin, guys. Ano yun? Tumambay na, boss. 2 seconds, mabubuhay na yung purple. Uy, bao! Ay, nako. Na German suplex doon habang tatamba na rin. Ryzen flicker na nagamit na ni Bao. Nakabas siya sa kanyang primal rat. Pero dito si King Nets! Kong. Kaya lang napatay siya dito ni Nets. Talagang literal na nating bandes pero si Innocent. Ilalapit niya yung disaman for may iwasan yung penalty zone. Doon lang sa may damuhan. Tumama yun. And King Kong, mapapunish itong si Yoshino. 1-for-1 ang naging trade at Turtle na ang magiging sunod na objective para sa parehas na kapunan. Pero wala si Yoshino ngayon at buhay na rin ang kapunan ng TNC. Pero Onyx pa rin ang mauuna sa pagong na yun. Oh, tsaka crucial. Actually, kasi kung mapapansin nyo, si King Kong ay, if I'm not mistaken, na agawan na. O hindi niya na-secure yung kanyang buff. Ito yung sinasabi natin na since then, bago pa magsimula yung laban, so may kita din natin na Ryzen. Oh, wala nga, orange buff lang. Thanks sa confirmation, member of the jury. Uy, pero Innocent dito, nakasipa na si Yoshino. Pero King Kong with a control. Layo muna si Innocent, medyo mababa yung kanyang mana. Habang si Bentings nagtatago lang doon sa may damuhan. Free turtle para sa komunidad ng Onyx Philippines.
Onyx with their second turtle of the game. TNC naman mukhang gustong trumate ng Torres sa may bandang ibaba. Nakakukuha naman ng TNC ang equal na laning sa mid at top. Kaya naman makakatrade sila. Even ball game pa rin. Oo. 300 lang ang lamang. Tsaka alam din ng Onyx na gano'n yung ginagawa ng kalaban nila. Even for TNC, parang it's more on mind games na lang. Kasi maganda trade yung nakuha ng Sinets. For Onyx naman, di sila masyado nag-react. Kasi diba minsan yun yung nagiging crucial factor. Pagka gusto mo lagi mag-react sa play ng kalaban. So ngayon, okay sige mamaya na lang. Parang napanood ko yung mga laban kanina. 14 minutes, 15 minutes pa yung clash eh. Kumaga parang mas importante na gawin nyo kung ano yung plano kaysa mag-react sa plano ng kalaban. Pero mukhang kailangan nilang mag-react sa purple buff. Bentings tatangkin ng damage. Yoshino low Aray ko, HP. pinagtataga na gamit yung Netherrealm habang si Kiko ay papasok na pero di-zone para sa kumalan ng Onyx Philippines ngayon. Agawan sa purple buff cutthroat. Goyo makakuha ng kill. Ryzen ay babagsak din. Bao will secure that one. Habang ang kumunan ng TNC ay paabantling muli. Mas lalo pang pumantay ang laro. TNC naman ang may hawak na maliit na kalamangan. Bentings nasa may bandang likod. Nasa harapan ni Nets. Summon Force na naman nagamit. Pinagpapalo dito si Nets ha. Napa heavy crossbow. Hahatakan ni Super Prince pero may kabitinan na pagdating sa mana. Bentix din naman tumatayo lang sa first and second turret dito sa gitna ng Onyx. O, parang naka-ready lagi. May hawak kasi gitara si Kuya Bentings eh. Gitara ba yun? Gitara yun, gitarist. Gitarist yan. But yeah, for TNC, effective ang kanyang ginagawa ngayon. It's really more on the objective taking for them except the turtle. Kasi dalawang best na lang binigay. Pero middle... Oh. Oray ko po, pinaghahampas na naman dito ni Bentix. Ngayon, ang TNC, ngayon lang sila makakakuha ng lead. Kanina pa nga hawak ng Onyx to. At ngayon naman ay mukhang sila ang magsisimula ng pangatlong pagong, the final turtle of this game. Pero nandyan naman si Yoshino para mag-provide ng vision. Si Bao ata ang iila para sa side ng TNC. Pero mukhang si Yoshino yung mas pogi. Ay hindi, si Bao pala. Yung turtle kasi tumitingin yan kung sino yung mas pogi. Ayun, Oh, kailangan parang ang pinagkaiba lang mga boss yung hati ng bangs eh. Oh, ayun oh! Ito na, hahatiin. Penalty zone sa dalawa. Habang si Ryzen papasok na rin Netherrealm. Nailatag doon. Nets makakakuha ng isa. Bubulong-bulong si Ryzen. Makakabawi din. Habang si Ryzen dashing in and out doon sa kanyang Zaman Force. Netherrealm force na rin na gamitin dito ni Goyo. Pero dalawang mapapatay para sa Phoenix. Good trade para sa Onyx. Even na naman ang ating laro. Wala pang nakakuha ng pangatlong turtle ng larong ito. Recta Lord na po tayo. 8 minutes in at mukhang Onyx. Sisimulan na nila to. Safe ba to para sa Onyx? Somehow safe kasi may vision sila from Yoshino. Kung titignan nyo, ganggaling siya doon sa purple buff at hindi na yata. Ay! Tigan pa! Tigan pa! Kinabahan ako doon. Pero wala din siya retry. Pinakabal lang tayo lahat. Pinakabalang. Pagka may magagaling naman talaga sa likod na mabilisan, magugulat ka talaga. But yeah, for King Kong, he was forced to use that retribution kanina dahil si Yoshino doon ay nandun sa kanyang purple buff. Unang Lord pa lang naman, so mabilis pa para sa kanila na depensahan. Ngayon, Onyx kailangan nilang i-continue yung kanyang ginagawa. And look at next, 5.7k gold. Dami nang pera, pero yung ganong klaseng shot goal, no, yun yung mga matatawag nating ultra fast na adjustment. Biruin mo, nalaman lang nila na walang retry, tapos biglang recta Lord na, nirush na nila. At dahil dyan, Onyx may chance ang kumuha ng unang 1k gold lead na meron ang larong ito. King Kong nasa may bandang likod, pero mukhang kalat pa ang mga miyembro ng mga Onyx Philippines para mag-push around the map. Ang ganda ng ginawa nila dito, no? Finorce na rin na mabasag yung top lane habang bottom ang magiging target dito ng TNC. Pero masyado atang malalim to. Pwede sila ma-sandwich. Pero speak of sandwich, Bentix. Lalayo na muna na doon para di zone. Pero makakasurvive ba siya? Yes, ay hindi. Kasi yan doon si Super Prince. Habang itong si King Kong, purple buff lamang ng Onyx Philippines sa kanyang pinunterya. Dahil dyan, 1.7k goldie na ngayon ng Onyx. And for TNC, yung naging movement na nandun yung Bentix side. Okay, ilayo ko na lang sa mga kakampi ko kaysa madamay sila. Pinaka-importante ngayon is madepensahan yung Lord, which TNC was able to do. Ngayon, Onyx naman, napakalinis na kanilang objective taking at nandito na naman tayo sa may purple buff. Ito talagang totoong away kapag may bunny ka, pero sino nga ba makakakuha na secure naman ni Ayan, King Kong? King Kong makakuha na ito, Netherrealm. Habang si Ryzen ay gugulong muli patras. Failed execution para sa Onyx Philippines. Pero yung pressure para sa kanilang kupunan against TNC, napakalaking puntos nun para sa kanila. 2,000 na nga ang kanilang kalamangan. Naging maganda ang kanilang objective taking at ang bilis din ng shot call nila. And for TNC, kailangan nilang sumabay. And this is kinda bad kung iisipin natin funny game to. Yep. Usually kapag funny talaga,
early game pa lang eh. 3 minutes pa lang, parang rock na agad eh. Kailangan parang kung sa salita, kailangan highfalutin ka. Ayan na, nabigyan na NetherRealm, nagamit din at the Force at TNC gumamit ng kanilang Ayun, mga oh. resources. King Kong, papasok pero yung counter pero hindi pa siya ni Yoshino bago mamatay. Goyo, makakabawi din pero masasabog. Ito si Innocent, hindi pa tapos ang laban na ito kasi si Goyo Goyo! mabawi din. Nakulungan siya, double kill para sa isang Valentina pero nandun yung knock-up. Kaya lang, hihinga muna, dalawa na lang. Wood party sa matitira. 3-4-3 exchange and grabe yung damage ni Nets doon, men. Hindi ko Nawakan. in-expect yung jungle heart nag-crit. 2 times nag-proc, men. Biglang nagulat tayo na, okay, saan galing yung damage yan? Nalusaw. Hindi kasi natin napapansin, di ba? Kanina okay, dalawang kill si Nets, pero kanina pa kasi siya lamang ng gold versus kay Innocent. Kaya naman, bigla na lang pumuputok yung damage for this Irithel at meron na rin Wind Talker. So, kung if ever man nagamitin niya yung ultimate niya, dire-diretso na lang din nalakad. Kung hitmap to, red na tong side na tong purple. Kanina pa nga sila nagbabakbakan dito, no? Ngayon si Bentix sa Manata, sisipay papunta at biglang matutunaw lang ng parang ganun lang. And that's going to be a kill for the side of Onyx. At ang presyo nun ay purple buff for King Kong. Ang tanging pwede nilang gawin dito ay i-steal na lang ang Lord na to. Yeah, hindi sila pwede mauna eh kasi naka-assassin sila eh habang si Chem. Pero so, ginamit na dito kay Bao pero hindi siya makatakas. Aray! Andun na rin yung NetherRealm at Super Friends will secure that one. Habang si King Kong ay papasok, makunat si Ryzen, Yoshino, may sipa ba? Wala siyang sipa rito. At hinahabol lamang ng Onyx Philippines kung sino man yung magpapakita sa kanila. Half HP on this Lord. King Kong, hinahanap si Jem pero si Super Aray! Prince ang haharap sa marami at tinuruan lang ng parang ganun. At dahil Grabe dyan, Lord secured para sa side ng Onyx Philippines. 12 minutes in. Pero level 1 Lord lang ata yun. O, pero parang talagang dire-diretso lang dito yung Onyx ko. Ayan na, nasipa! At 5 members mula sa Onyx Philippines ang mag-burst dito kay Bentix. And Ryzen, killing spree na. Ngayon, si King Kong, ay hindi, nakakuha niya yung purple. Nakuha niya yung purple doon sa may bandang kabila. Pero parang ito na yung pinakamalungkot na side kapag panic eh. Yung purple ka na, tapos namamatay yung mga kakampi mo. Tsaka sa moment kasi na yun, pagka nakakuha ka ng purple, tapos hindi naman na nakaka-convert, parang ang daming ina-open na space sa'yo ng teammates mo, gagaya sinabi dito ni Omi. Pero parang wala na nako-convert. So yeah, for Onyx, again, napakalinis sa kanyang performance dito. We really have to commend yung mga sipa ni Yoshino, lalo na doon sa may mid lane na turret kanina na pagkakita niyang palanding na, sasagi yung moves na, diretso sipa, kaya na-lock doon sa may under ng turret. Grabe yung decision making ni Yoshino dito. Alam niya kung sino sisipain eh. Kanina nga eh, binurse na nila si Bentix eh. Alam Kasi nila eh. Alam nila na kaya eh. Sapat yung kanilang damage. At ito na yung Lord. At hindi lang yon, perfect game din para kay Super Prince. 100% kill participation as the bot lane inhibitor goes down. Mid lane naman ata ang isusunod nila. 2-man knockup pero si Bao ay naka-respond. Oy, nakakuha dito si King Kong. Ngayon makakabawi din si Super Prince. Pero di zone. Pero magsakan 5. Onyx Magic in game 1 ay mapupunta sa mga Sonics. This winning moment is